mundong ito gusto natin ng pagbabago. Ikaw at ako may magagawa pa. Nagbabalik po ang tulong ko pa sa mo sa TV5. Sa tulong ko pagbabago mo, pagpapatuloy natin ang pag-uusap sa mga klase ng negosyo na pwede mo pasukan. At pag-uusapan natin, alin ba ang mas maganda, franchise o start your own business? Simulan na po natin. Okay, konting review lang po. Ano-ano ba yung mga negosyo na pwede nyo pasukan? Number 1, buy and sell. Number 2, produce and sell. Number 3, facilitate and sell. At number 4, yan po pag-uusapan natin, franchise and sell. Sir, ano po yung franchise and sell? Ikaw, maghahanap ka ng negosyo na pinapa-franchise. Okay, pwedeng pagkain, pwedeng serbisyo at kung ano-ano. Ano pwede mong gawin? You franchise. Bibiling ka ng franchise. Pagkatapos sa bili ng franchise, what do? You sell to your customers. So, ganun po kasimple. Siguro marami na ba kayo nadinig ng franchise? For example, water refilling station, food business, food cart, fast food chain, coffee shop. Yun po ibig sabihin ng franchise and sell. Now, pag-usapan natin, alin ang mas maganda? Kasi po yan ang tanong na napakaraming tao po ngayon. Franchise ba o start your own business? Siguro po para mas maunawaan nyo to, kumpara po natin yung dalawa. Ano po yung advantages and disadvantages para magkaroon kayo ng mas malawak na pangunawa sa problemang ito. Ito po yan. Okay, advantages of franchising. Ano mangyayari pag nagpa-franchise kayo o bumili kayo pa ng franchise? Number 1, minimal risk. Mas konti po ang risk nyo. Kasi yung negosyong bibilin mo, napatunayan na natin na successful. Kasi marami ka nang nakitang stores at branches na kumita. So, maliit po ang risk mo. Number 2, name recognition. Dahil marami na pong branches, madali pong makilala ng mga customers. Oy, alam ko yan. May nakita akong branch dito yan. May branch dito yan. So, yung possibility bumili sila, mas malaki kasi alam nilang may ibang branches na meron sa ibang lugar o natikman na nila sa ibang lugar. Ano pa ho ang advantage ng franchise? Training. Since matagal na po nilang ginagawa to, meron na po silang established training. Meron na nga po silang training manual. So, ang gagawin mo na lang, susundan mo na lang. Pag nagsimula ka ng sarili mong negosyo, gagawa ka ng sarili mong training. So, yun ang napaka-importante po pag franchise. Ano pa po ang matututunan nyo? Support. Sir, ano ibig sabihin? Pag mayroon kang franchise, may support ka. Ibig sabihin, yung nagbenta sa'yo ng franchise, susuportahan ka. Kung may tanong ka, pwede kang magtanong. May problema ka, pwede kang humingi ng tulong. So, may support sila not only in management, but also on how to run your franchise. So, yun po ang ganda pag franchise. Ano pa po ang meron? Economies of scale. There's a big possibility yung produkto mong bibilin o yung supplies mong bibilin na kailangan mo sa negosyo mo, mas mura mo mabibili because economies of scale. Ano ba yung economies of scale? Ito po yung pag bumili ka ng mas marami, mas mura. For example, kailangan mo ng plastic. Okay. Kailangan ng branch mo ng supot, ng mga 1,000 pirasong supot o plastic. Mabibili mo yan. Kaya lang, dahil 1,000 lang ang bibilin mo, mas mahal yan. Bakit? Kasi kukunti. Pero dahil under a franchise ka, yung franchise mo kailangan ng 1,000,000 supot or plastic. So, mabibili po nila yung supot mas mura. So, normally po, ipapasa po sa inyo ng franchisor o franchisee yung produkto nyo na mas mura. So, makukuha nyo ng mas mura yung supplies. Yun po ibig sabihin ng economies of scale. There's a big possibility, mas mura ang cost nyo o production ng inyong mga produkto. Okay. Next, advertising. So, normally, pag franchise, magpapa-advertise sila. At pag nag-advertise sila, kung 100 ang branches, divided by 100 ang cost ng advertisement. Eh kung magsisimula ka ng sarili mo negosyo, gusto mo mag-advertise, isa pa lang ang branch mo. So yung total cost mo, i-charge mo sa isang branch. So kaya sinasabi nila, medyo mas mura ang advertising pag may franchise ka. So yan po daw ang ilan sa mga advantages ng franchising. Now, isa pa ho, higher rate of success. Kasi nga po, dahil matagal na, mas malaki posibilidad na successful ka sa iyong franchise. Ang tanong, enough ba yan para kumuha ka ng franchise? Punta po tayo sa kabilang side. May disadvantage po ang franchise. Ito po yan. Number 1, may franchise fee. At normally, malaki yan. Ibig sabihin, hindi ka pa nagsisimula ng negosyo, bibitaw ka na ng malaking pera. Number 2, ano po yan? Royalties. Ibig sabihin, every time magbebenta ka,
may certain percentage ng pinagbilan mo will go dun sa kinuhanan mo ng franchise. So, bawas po yan sa kita mo. Number 3, less of control. Less control po yan. Ibig sabihin na, pag ikaw ay nagninegosyo, hindi lahat ng gusto mo matutupad kasi you're under a franchising agreement. Kung ano po yung nasa franchising agreement, susunod ka. Na kahit ayaw mo, susunod ka. Or else, ano mangyayari? Magkakaroon ng breach of contract, pwedeng tanggalin sa yung franchise. Ano pa hong pwedeng mangyari? Required purchase and termination clause. Ano ibig sabihin yan? Meron po kayo binibigyan na kailangan, bumili ka ng ganito kadami, or else. Tapos, pag ginawa mo ito, nag-violate ka nito, pwede kang masara o matanggal ang yung franchise. So, yan ang mga problema. Siguro sa lahat ng ito iniisip nyo, alin ba talaga ang mas maganda franchise o own business? Nadinig nyo na po advantages and disadvantages? This time, bibigyan ko po kayo ng guideline what to do sa mga balak magsimula ng negosyo. Especially mga OFW, may dalang pera, o mga nag-retire na may perang natanggap. Ano gagawin? Ito po ang basic guideline. Kung mamimili kayo ng franchise o own business. If you want to be the big boss, ibig sabihin mo, ikaw ang big boss ng negosyo mo. Suggestion ko, probably don't buy a franchise. Huwag kang bibili ng franchise. Bakit? You'll never be the big boss pag ikaw ay kumuha ng franchise because ikaw ay forever dapat sumunod sa rules and regulations nung kinunan mo ng franchise. So, kung yan ang balak mo, big boss, huwag franchise, start your own business. Malinaw. Sir, ano susunod? You have a business idea. Meron kang idea ng negosyo, ng serbisyo, ng produkto na gusto mo ibenta. And you believe it will be successful. Ito, huwag kang kukuha ng franchise. Bakit? Hindi mo pwedeng ilagay yung produkto mo dun sa franchise na kinuha mo. Hindi pwede. Kasi meron silang sariling produkto, meron silang sariling paraan kung paano patakbuhin to. Hindi pwede. Pag ganito po ang balak nyo, pwede ba? You start your own business at huwag kukuha ng franchise. Next, you want to make money but less headache. Gusto nyo kumita ng maraming pera pero konti ang problema gusto nyo magkaroon. Ay, ito suggestion ko, get a franchise. Kasi po, pag kayo po nag-franchise, medyo kikita kayo, medyo hindi ganun kalakihan, pero less headache. Tindihan nyo po? Kasi po, hindi ka na mag-iisip ng produkto, hindi ka hanap ng supplier, lahat po yan po provide ng franchise. Magsisimula ka na lang. Kailangan mo bigay yung franchise fee at training, start na. I hope kapatid, sa mga diniscuss ko po, medyo luminaw na po ang direksyon nyo whether magpa-franchise ba kayo o mag-start kayo ng own business. Muli po, kung meron kayong tanong na nangangailangan ng sagot, hiling ko lang po. Please send your questions and comments so tulong ko, pasa mo, Facebook. Bukas, sasagutin ko ang mga tanong na pinadala nyo sa amin sa Tulong Ko Pakinggan Mo segment. Sa aming pagbabalik, isang aral ay matututunan mula sa kwento na ihatid sa inyo ni Ma'am Avelyn. Diyan lang po kayo, magbabalik po ang Tulong Ko Pasa Mo sa TV5. Kapag pagod, huwag magreklamo. Huwag sumuko. Magpahinga. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng Microdata. Ang breast cancer ang pangunahing uri ng cancer na nagiging dahilan ng kamatayan sa mga kababaihan. Nagsisimula ito sa simpleng bukol at kadalasan walang nakababahalang sintomas. Huwag mag-alala dahil ito ay maaaring magamot kung ito ay maagang matutukoy. Kumonsulta na sa doktor at magpasailalim na sa mammogram screening bago pa man ito magdulot ng sintomas. Ang tulong na ito ay hatid sa inyo ng World City Medical Center.